D'Angelo Russell, nagpahiwatig sa Lakers, alam na ang gusto sa deadline, malayo na ang narating ni Joel Embiid at Brandon Ingram pwedeng i-consider ng Golden State. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, New Adidas Fashion, mabibili lamang sa halagang $1,299. Click lamang ang link sa comment section or bisitahin lamang ang tfen.com for more high-quality shoes. Si D'Angelo Russell ay nagkaroon sa kanyang pinakamahusay na performance sa season sa panalo ng Lakers laban sa Trail Blazers, nakakakolekta ng 34 points at nagbibigay ng ilang kamanghamanghang highlights. Gayunpaman, si Russell ay nalungkot matapos ang laro at marami ang nagsasabing umiiyak nga raw ito. Ito ay nagdulot ng matinding spekulasyon hinggil sa posibleng trade para kay Russell. Si Evan Turner ay nakapag-post sa social media kung saan kanyang sinabi na ang pag-trade ng Lakers kay Russell ay magiging isang pagkakamali dahil hinahanap rin naman nila ang isang player na katulad niya. Si D-Russ ay isang kakaibang player kapag hawak niya ang bola. Kung siya ay ititrade ng Lakers, maghahanap lang sila ng isa pang player na tulad niya. 16 points kada laro, kasama ang 6 assists, habang may 48% shooting percentage mula sa field. Ano pa ang hinahanap nyo? Ito ang tunay na player na hinahanap nila, sabi ni Turner. Nakitang ni-like ni Russell ang post na ito sa Twitter, nagpapahiwatig na sang-ayon siya sa pananaw ni Turner hinggil sa sitwasyon. Ayon sa ulat, mayroong nasabing alok ang Lakers sa Hawks na nagsasangkot kay D'Lo. Ang Hawks ay inireport na sila ay naghahanap ng pangatlong koponan para ipadala si D'Lo, kaya't ang tanging dahilan kung bakit hindi pa nangyari ang deal ay maaaring iyon. Nang pumirma sina Rui Hachimura at D'Angelo Russell ng contract extensions noong tag-init, malinaw na sa dami at haba ng kanilang mga kontrata, alam ng Lakers na maaaring kailanganin pa rin nilang i-trade sila para sa mga upgrade. Si Hachimura ay inireport rin na hindi ito sinasangkot sa mga trade rumors sa Lakers at wala pang nababalitang koneksyon na na-mention ang kanyang pangalan sa Hawks para sa isang DeJounte trade. Maaring maging bahagi siya ng trade papuntang Raptors para kay Bruce Brown. Si Russell ay may average na 16.3 points at 6.1 assists sa isang mala-roller coaster na season. Hindi buo ang kwento sa kanyang mga numero sapagkat siya ay malaking naging parti sa maraming panalo ng Lakers sa maagang panimula ng season. Ngunit siya rin naman ay ang isa sa dahilan sa mga iilang pagkatalo ng mga laro noong buwan ng December. Ngunit ngayon tila bumalik na ang kanyang magandang laro at nakapag-average ngayon ng 27.2 points at 6.4 assists sa huling 5 laro habang ang Lakers ay nagtala ng 4-1 na record. Ang problema kay Russell ay ang kanyang pagiging inconsistency. Naniniwala ang Lakers na si DeJounte Murray ang magbibigay sa kanila ng mas katiyakan base sa kanyang performances bilang ang kanilang nakikitang point guard, isang posisyon na hindi pa na-figured out ng Lakers sa panahong pananatili ni LeBron James. Maaaring nahanap na sana nila ito kay Russell, ngunit mahirap para sa team na isugal ang kanilang kapalaran sa kanyang pagiging inconsistency. Ang Lakers ay magiging hesitant sa paggamit sa kanilang mga future assets sa pamamagitan ng isang trade para kay Murray, kaya dapat maging maingat ang team. Sa kabila nito, tila malabo ang pagkakaroon sa kanila ng kampyonato ngayong season, kaya't maaaring tapusin ng Lakers ang season na ito sa pamamagitan sa pagtitiwala na lamang kay Russell, or marahil gagawa sila ng hakbang para kay Murray kung hindi matuloy ang plano. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Dapat nga kaya nilang i-trade si Russell? Sa ibang balita naman, si Joel Embiid ay naging ika-9 na manlalaro sa kasaysayan ng NBA na nakapagtala ng 70 points o higit pa sa isang laro, habang tinalo ng Philadelphia 76ers ang San Antonio Spurs sa score na 133-123 sa araw na ito. Ang kahangahangang individual na performance mula sa nag-iisang NBA Most Valuable Player ang nagdala ng tagumpay para sa Sixers at nagbigay saya sa isang maganda ring laro ni Spurs rookie na si Victor Wembanyama na nagtala ng 33 points. Nagtapos si Embiid na may 70 points, 18 rebounds at 5 assists, ay 24 of 41 shooting percentage mula sa field at nagtala ng 21 of 23 free throws.
Ang pagsisikap na ito ng star mula sa Cameroon ay nagdala sa kanya sa isang piling grupo ng NBA stars na nagtala ng 70 o higit pang points sa isang laro, kasama si Wilt Chamberlain, David Robinson, David Thompson, Elgin Baylor, Kobe Bryant, Donovan Mitchell, Devin Booker at Damian Lillard. Nagdagdag rin si Tyrese Maxey ng 18 puntos para sa Sixers habang nagtapos si Tobias Harris na may 14, ang tanging iba pang mga players ng Philadelphia na nakapagtala ng double figures. Si Wembanyama, ang highly rated number 1 draft pick mula sa France, ay nagpakita rin sa isa sa kanyang pinakamagandang performance ng season. Sa kabila sa pagkatalo ng San Antonio, sila ay nananatili sa ilalim ng Western Conference na may record na 8 wins at 35 losses. Ang obra maestra ni Embiid, gayunpaman, dinala na niya sa itaas ang Philadelphia sa kanilang 6 na sunod na panalo, sapat para hawakan nila ang ikatlong pwesto sa Eastern Conference sa likod ng Boston at Milwaukee na may 29-13 na record. Matapos ang laban, sinabi pala ni Joel Embiid at nakiusap ito sa mga teammates na wag nang ipuwersa at ibigay sa kanya ang bola sa panahong umiskor na ito ng 59 points. Ngunit ang mga fans ay nabuod ang mga teammates nito, na kung saan naging malinaw lamang na gusto pa nilang makita si Joel Embiid na siya ang gagawa sa mga attack. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa historic game ngayon ni Joel Embiid? Sa sumunod na balita naman, si Brandon Ingram ay ang isa sa pinakamahusay na forward sa NBA at kasalukuyang nasa kanyang ika-5 season sa paglalaro para sa New Orleans Pelicans. Siya ay napabilang sa All-Star Game noong 2020, ngunit isang beses lamang nakarating ang Pelicans sa playoffs sa kanyang panahon sa team. Sa ngayon, sila ay nasa ika-5 pwesto sa Western Conference na may 25-18 na record sa loob ng 43 games. Gayunpaman, marami ang naniniwala na ito ay oras na para sa pagbabago at ang Golden State Warriors ay maaaring maging ang perpektong trade partner. Bakit? Ang Warriors ay mayroon ng itinatag na core na pinamumunuan ni Steph Curry, Draymond Green at Klay Thompson na naipanalo ang 4 na titulo sa nakaraang 9 na season. Gayunman, kailangan nila ng malaking dagdag para mapabuti ang kanilang season. Sa kasalukuyan, ang Warriors ay nasa ika-12 na pwesto sa Western Conference na may 18-22 record sa kanilang first 40 games. Si Ingram ay maaaring mailagay sa starting lineup at kailangang mag-focus lamang sa pag-score, na kung saan ito ang nagdala ng malaking pasanin sa opensibang yugto kay Curry. Ang dating star ng Duke ay may average na 21.5 points, 4.8 rebounds at 5.7 assists sa bawat laro, habang may 48.8% shooting percentage mula sa field at 35.7% mula sa 3-point range. Ang Warriors ay maaaring ipadala ang mga manlalaro tulad nina Andrew Wiggins at Jonathan Kuminga sa deal, isang bagay na hindi matatanggihan ng New Orleans. Si Wiggins ay maaaring maging agarang kapalit para kay Ingram at si Kuminga ay nagbibigay sa kanila ng isang prospect na may malaking potensyal na maaari nilang palaguin dahil siya ay 21 years old lamang. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa deal na ito? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.